Ulit para sa Philippians chapter 4, verse 8 hanggang verse 9. Mabasahan ko po sa NIV translation. Sinasabi po dito, finally brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God peace will be with you. Tayo po ipanalangin. Salamat po muli o Diyos sa pagkakataon po ito na pinagkaroon niyo po sa amin. Nakasahan din niyo po kami ng kapayapaan. Endurance Lord sa po ito na po ay naging kagalakan po namin. Hindi ikaw ay makatawang palad po namin sa pamamagitan po o Diyos ng gawain ito sa pakikinig ng salita mo at sa awitan na aming ginawa. Ito ay sa aming pagsamba para sa iyo, sa Panginoon, para sa aming kabutihan. Kaluguran po nito o Diyos. Magay ang ganang niya Espiritu, siyang mamagitan at siyang mabigay ko sa amin ng mga unawa na pagpalayan po ninyo niya ang aming Diyos. Maraming salamat po. Ito po aming nalain sa pangalan ko Jesus. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, ang isang kataga na binanggit ni Martin Luther. Kilala niyo siguro si Martin Luther. Ang kanyang statement, kung hindi daw natin papipigilan ang mga ibon na lumilipad sa ating mga ulo, hindi daw natin yan masasawata. Dahil hindi natin alam kung kailan darating o dadapo yung mga ibong po yan. Pero siya ay mapipigilan po natin na gumawa ng kanyang miss o yung kanyang tag ito, ugat. Alam ka naman pagbabayan mo. Ano ka? Mapipigilan natin po yun na siya ay gumawa ng ugat sa ibabaw po natin mga ulo. So, ibig kong sabihin po noon, hindi ka magiging masaya kapag hindi ka nagtiyaga sa iyong pananampalataya. Kapag ka ay sumuko sa mga bagay na kung saan kinakaharap po natin. Tandaan po natin, may mga battlefield sa ating mga isipan. Right? Ayan po yung katotohanan bilang mga Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano na pinabayaan nila mamugad ang ibon sa kanilang kaisipan. Ano yung mga bagay na yun? Pinabayaan na pagkaroon ng pandaraya sa kanilang mga isipan, immorality, so many, no? Na pinabayaan po nila na yan ay nag-stay sa kanilang mga isipan. Yan ang nangyari na nakagawa ng ugat ng mga bagay na yun sa kanilang mga isipan. Na ibig sabihin, they allow the enemy to run in their lives sa kanilang mga isipan. Pinabayaan nila dahil, of course, maaaring nag-i-invade po sila. Those rampant among the thoughts. Dahil hindi nila siguro mapigilan ang masawara po ito. Kaya isa tragic trahedya po ito sa mga karamihan ng mga Kristiyano. At of course, ang magiging resulta po nito. Diba? May mga Kristiyano na talagang miserable ang kanilang kalalagayan. Nandyan yung laging sentimento. Maraming mga sentimento sa kanyang puso. Yung mayroong pait sa kanyang dibdib. Kaya ang buhay ng mga Kristiyano ito ay talagang walang effective.
o walang maasahan kung sa bagay na gusto mong makuha sa kanya, talaga wala tayong maasahan. So it means unfruitful ang kanilang mga buhay in terms of service to Christ. Kaya maraming mga Kristiyano na nagduro sa samahan. Kaya mayroong panawagan para sa atin na dapat po nating gawin at mananatili sa atin. Na ibig lang sabihin, mayroong panawagan na dapat nating nilayin o isipin katulad ng pagiging Christ-like. Diba? Yun naman ang panawagan ko sa atin, hindi Christ-like. Hindi lang naman tinawag ka para maligtas, kundi patungo ka sa character ni Christ. Doon tayo tinawag. Isa sa panawagan po sa atin. That's why Paul, sa kanyang exhortation sa simbahan ng Philippians, ay nagbigay po siya. He reveals the important character or characteristic para lang ma-cultivate o malinang natin ang ating mga buhay. It means para yung isipan po natin magaya kay Kristo. Kaya nagbigay po siya ng 8 important na mga bagay to cultivate Christ-like mindset. Para yung isipan ko natin ay matuto ka kung ano yung inakasal ng Kristiyano o patungo sa pagiging kamukha ni Christ. Kaya ito po ay nagbibigay po sa atin just intentionally focusing our minds. Of course, may mga Kristiyano talaga, makikita po natin ito ang kanilang nice gawin. Kasi yun na eh. Bukod sa iniligtas ka, ano pa ang gusto mo na may improve sa buhay po natin? Yung bang tawagin lang tayo mga Kristiyano, tagapagmana ng kaligtasan? Of course, no. May mga bagay din pa na mas mataas na nating kantang. That's why we are ready to align. Pinipilit po natin makasunod sa salita ng Diyos sapagkat nandito yung mga katotohanan. Tandaan po natin, there is a battlefield in our mind. Ay na po yan, labanan po yan. Kaya kapag hindi mo pinuno ng salita ng Diyos ang iyong isipan, matatalo ka dyan. Ay, ano ang panlaban natin sa mga kasinungalingan? Mga lies, of course. Kaya punuin po natin po yun. That's why Paul provides. Nagbigay po siya ng 8 na characteristics that serve, okay, para ma-filter po dito natin ang ating isipan. Sometimes, ang mga sistema ng mga sa labas, mga gusto nilang malinis yung mga bagay na darating sa kanila, nagsisilip po sila ng filter, pangsala. No? Well, kapag wala po tayo nito, ay malamang lahat ng mga bagay, among those lies, ang mga hindi natin inasa, talagang mapupuno ang ating mga isipan. That's why Paul provides a characteristic that serve as a filter in our thoughts. Ito po ay makakatulong po sa inyo, makakatulong po sa atin to discern. Okay? Para makakita po natin kung ano talaga ang dapat po natin gawin to meditate. Sometimes kasi pinapabayaan po natin ang ating kaisipan. Basta nilang maganda ito ay pinapasok po natin sa ating mga sarili. Kaya sa hapon po ito, ang passage po ito ay hindi po ito pakiusap. Hindi ito pakiusap. Kundi ito ay blueprint. Isang blueprint. Okay? Para magkaroon ka ng tamang isipan.
godly thinking. Okay? And of course, kung paano mo ito may pamumuhay. May pamumuhay sa buhay ng bilang sa Kristo. Kaya nagbigay si Paul para mamilitit po natin. Right? So, let's open this characteristic na binigay ni Paul para masundan po natin. So, nasa atin na po ito. Amon po sa inyo na ito po ay ating pagbinan. Binangin po natin. Dahil ito ay sinabi ko nga sa inyo, hindi ito pakiusap nito, ito yung gawin ko nito, ito ay isang blueprint na dapat mong sundan para hindi bumagsak ang isang building na gagawin, di ba? Kaya naglalagay sila ng blueprint. Bumagsak man yan, mayroon silang dadaanan, alam nila kung saan nila tayo. Blueprint. Kaya si Paul ay nagbigay po siya. Anong characteristic na yun? Una, what is true? Ano ba talaga ang totoo? Ang exhortation po ni Paul is to meditate what is true. In verse 8, tandaan po natin, ang katotohanan, ito ay pundasyon ng isang mananampalataya sa kanyang buhay. Tayo nananampalataya because we believe the truth. Yan yung ating pinaglalaban. Ang mga katotohanan na natutunan po natin. That's why that is the foundation of believers through to life. Paano? Ibig sabihin, mga katotohanan na naka-align sa salita ng Diyos. Okay? Na ipinakita at inilabas ng kanyang salita. Ibig sabihin, itong utos na ito ay binibigyan po niya ang kahalagahan para magkaroon ng ground o magkaroon ng matibay sa ating kaisipan kung ano ang totoo, ano ang karapat-dapat, at ano ang panghabang buhay. Hindi po yung nice ni Paul na matutunan po natin. Bakit? Kasi kailangan po ito. Kasi ito yung panlaban natin sa mga kasinungalingan, mga kalahating katotohanan. Kasama na dyan yung mga bagay na laging napapakinggan natin. Anxiety sa stress sa buhay. But, kaya na-stress. No? So, ibig sabihin, itong mga bagay po ito ay pwedeng mag-dominate ang mga isipan po natin. Kapag yan, may pinasok po natin, matudumina po yan ang mga bagay na pumapasok sa isipan po natin. Okay? Bakit? Mahalaga po ito dahil sabi po ng salita ng Diyos sa John 17, verse 17. The truth, sanctify thee by the truth. Okay? Ano yung truth? Yung katotohanan na nababasa po natin sa salita po ng Diyos. Dahil sabi po doon, your word is truth. Okay? Bakit? Kasi ang katotohanan po ito ay kasangkapan. Okay? Kasangkapan po ito para sa naasam-asam po natin na sanctification. That's the one. Ang goal ng isang Kristiyano ay magkaroon siya ng sanctification. Right? Papunta po tayo sa Christ life. Diba? Yan yung isa sa mga goal ng mga Kristiyano. Kaya habang ikaw ay nanganangan o nag-dwell ka sa salita ng Diyos, okay? Tandaan mo, you are set apart. Okay? Ang salita ng Diyos ang siyang naging dahilan para ikaw ay mapalayo saan? Sa sanglibutan. You become set apart sa mundong ito. Lalo na sa mga kasinungalingan na kung saan ito ay umuubo. Diba? Ay, of course, ang purpose ng Diyos sa atin magiging kamukha natin ang Panginoon.
Kaya nga, pansinin po ninyo, the more you become holy, ay lalo ka namang tinatakot yung kaaway, di ba? Yung nais ng kaaway po sa atin. Okay? Dahil ang kaaway po natin, siya po yung ama ng kasinungalingan. Yan ang trabaho niya is to dayain ang mga mananampalataya. Okay? Kasi gusto niya ma-distort ang katotohanan na natutunan mo. Want to distort the truth. Ibig sabihin, mga realidad. Bakit? Kasi kapag nadala ka of course, nadala ka, saan papunta po ito? It leads to despair. Ilang bibigay po ito ng false hope sa mga ibang tao. Sa mga Kristiyano. So, anong gagawin po natin? By contrast, meditation is good. So, ibig sabihin, meditation on God's truth, okay? Makakagawa po ito ng isang matibay na pundasyon ng kapayapaan. Okay? Ito dito. Okay? Sa pagtangan mo ng katotohanan ay bumubukal, gumagawa ng isang matibay na pundasyon ng kapayapaan at magkakaroon ka, of course, ng kompetensya sa mga pangako. Hindi lang pala basta naniniwala tayo sa pangako at unless na talagang naranasan mo. Pero paano kung hindi? Paano hindi nangyari? Pero kung yan ay nabuo sa pamamagitan ng pundasyon ng katotohanan ng salita ng Diyos, magkaroon ka ng kompetensya ng mga pangako ng Diyos. Di ba? At yan po ang magbibigay po sa iyo para magpatuloy. Kaya, focusing whatever is true, ayan din ay panlaban ng mga anxiety sa buhay. Kasi naman ang mga may anxiety sa buhay, ito ang panlaban mo ay yung katotohanan. Bakit? Kasi, yung lalapit sa iyo, kasabihin sa iyo, what if? Di ba? Kung ibig sabihin, hindi rin siya sigurado. What if kung nangyari ito sa hindi? Ito ang katotohanan na natutunan ko. Kasi pag nagbigay sila ng gano'n, it will paralyze. Magkakaroon ka ng takot kung saan ay magkakaroon ka ng mapaparalyze ka. Di ba? Yun yung mga bagay na dapat natin matutunan. But it will encourage us. Okay? Kung yun ay ma-entertain natin po yun, wala. Kasi mababago lahat. Tinanggap po natin ang mga bagay na hindi makatotohanan ay mababago lahat. Pati pangako ng Diyos. Kukwestiyonin mo, pati ang kanyang pagmamahal, pati ang kanyang provision, pati ang kanyang pagiging soberano. Wala, makakwestiyon lahat yan. Pero yung pag tinangalan mo, lahat ng mga bagay na tinanggit ko ay magbibigay po sa iyo. O magbibigay sa iyo ng comfort. Kasi kung hindi, kung talaga yung mga uncertainty. Di ba? Kaya dapat po natin what is just, kung ano yung totoo. Okay? Kaya dapat ang mga mananampalataya, dapat niya laging i-evaluate ang kanyang sarili o ang kanyang isipan against the scripture. Kaya lagi ito mapasok agad lang sa salita. Okay? Kaya kapag magkaroon ka ng mga bagay na uncertainty sa buhay or anything, worries, pero nasa iyo ang katotohanan, ito matitis mo. At hindi ka madadala. Kaya, ikaw ba ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos o naniniwala ka sa mga kasinungaling ng Diyos? We have to fix our mind. Kung ano yung katotohanan,
ang dapat ibigay mo na. Dahil kapag sa iyo ang katotohanan, ano ang katotohanan? Okay? Life of greater joy, peace, and of course, spiritual maturity. Pangalawa, na characteristic na pinakita ni Paul, what is honorable. Ito ay panawagan din po ni Paul para i-meditate po natin kung ano po yung kagalang-galang sa likod ng verse 8. Na ibig lang sabihin, para sa mga mananampalataya ay mag-focus po sila sa kanilang kaisipan what is dignified, noble, and worthy of respect. Ano ang ibig sabihin po nito? Honorable, in Greek word, simnos. It suggests reverence and seriousness that reflects the character of someone who seeks to glorify God in all things. Right? Ibig sabihin, mga bagay na kaaya-aya bibigay ng kaluguran sa Diyos by contemplating such things. Tandaan po natin, ang Kristiyano ay makapalayo sa mga bagay na kung saan talamak ang worldliness ng buhay ng tao. Talamak kung saan ang buhay ng tao dishonoring God. Yan. Papalayo po sa akin. Okay? So kaya kung meron po tayo ito, it will give us integrity. Mamumuhay po tayo ng may moral. Okay? Makikita po nila ang ating gawain bilang mga tao. Makikita nila kung ano ang pinaniniwalaan po natin at kung ano ang ginagawa po natin. Kapag ang Kristiyano ay inisip niya yung kagalang-galang, ikaw ay magiging salamin po nila. Dahil ikaw ang merong virtue na ito na wala sa kanila. At magiging example ka sa mga nakapaligid po sa iyo. Bakit? Kasi nakita po nila how you think and how you live. Kaya ito ay sisigaw sa kanila. Okay? Napapansin nila kung paano mo pinamumuhay bilang isang Kristiyano. Isa pa, honorable thinking also cultivates the peace of God in the believer's life. Bakit? Tandaan po natin, dwelling on what is noble aligns the mind with God's purpose. Ibig sabihin, itinataas niya ito buhay ng tao at ipinapakita nito kung ano yung concern ng tao. Hindi ka magiging sagabal, hindi ka magiging problema na nasa paligid mo sa buhay because ikaw ay magiging sandigan nila, makikita nila ang kapayapaan na meron. Dahil ang buhay na meron ka, nakakalikha po ito ng buhay saan meron kang takot, meron kang galang sa Diyos, at meron kang respeto sa iba. Okay? Kailangan po yun. Hindi makikita po nila, magre-reflect sa iyo yung kahalagaan ng kaharian ng Diyos. Mahirap, no? Hindi natin kayang gawin po ito dahil tayo, talagang likas natin, pero Christian natin, pero tumataliwas po tayo. Walang ginawang blueprint. Ulit mo. Talagang din natin babalik-balikan. Saan na yung blueprint? Gusto ko ulit mo bumalik. Ulit. Okay? So it means practically meditating whatever is honorable involves feelings our minds, things that inspire respect and reverence. Scripture. Nabasa natin sa salita ng Diyos, godly example and acts of virtue.
Okay? So, sa paggawa po nito, mga kapatid, hindi lamang sa magkakaroon ka ng personal transformation, but also become a powerful testimony of God. Ikaw ang ilalagay mo dyan ng Diyos para magiging testimony ka sa mga tao. Makikita ko nila yung biyaya ng Diyos sa iyo as He watching you. Example po tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi ka magiging biyaya ng Diyos kung paliwakag kang Kristiyano. Yeah. Sila ang ginagawa. So what's the personal reflection? Guard against thoughts. Na ibig sabihin, guardian po niya ang iyong mga isipan, mga bagay na walang kwenta. Okay? Yung mga bagay na magbibigay sa atin ng alinlangan. Anong gagawin mo? Ang mga iniisip ko ay nakaka-inspire ba ito? Okay? Nag-inspire ba ito ng reverence? Lalang para sa akin o para sa kanila? O dignidad para sa iyo? Pangatlo, what was just? Ano daw ang tama? Again, Paul. No? Tinatawagan tayo ni Paul na i-meditate po natin kung ano yung maputi. Sabi po ng verse 8 ng chapter 4. Na ibiglang sabihin, just is to align our thoughts with God's righteous standards. Okay? Ialan daw po natin ang ating mga isipan sa tamang standard ng Diyos. Ano ba yung tamang standard? God's righteous standards. Ano ba yung just na ibig sabihin po nito? Ibig sabihin kung ano yung upright, righteous, and consistent with God's character. Character po ito ng Diyos. So, ibig sabihin, thinking on what is just means dwelling on principles of fairness. Lagi tama. Meron kang tangan mo yung integridad, prinsipyo ng pantay na pag-iisip, pantay na paghatol. Meron kang integridad, meron kang moral uprightness. Saan natin nakukuha ito? To build God's will. Kaya panawagan, tuloy po natin ang ating mga isipan sa lahat. Kapag pinag-impact ang mga bagay na dapat ikaw bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, isipin mo that God is the ultimate standard of justice. Yeah. Ikaw ang isipin po natin na think it just. Dahil dito ay nakapaloob saan ay evaluate po natin ang mga sitwasyon sa mga tao, sa mga aksyon po natin sa linte ng salita ng Diyos. Rather than your personal judgment kasi magkakaroon po dyan ng bias. Diba? Hindi ka naman mas nakas sa salita ng Diyos. Of course, marami pang bagay na dapat pinagdagdag po dyan. Kaya, we avoid partiality. Yun na sinasabi po yung friends. Yan po yung ating i-meditate. Kaya dapat ang ating isipan ay mahubog. Kung ano yung ginagawa mo, dahil doon makikita kung ano yung ginagawa mo, makikita ka lang ang isipan. Sa ating pag-meditate, kung ano ang tama, yan din ang magbibigay po sa iyo ng tamang pamumuhay. Dahil magre-reflect po dyan ang katapatan at hindi ng buhay ng isang mananampalataya. Tandaan po natin, ultimately meditating what is just points us to the gospel.
tama. Alam kang nadalhin po tayo doon. Okay? So ano yung tama? Tama, of course, yung gospel. Okay? Dahil dito natin makikita ang judgment ng Panginoon. It reveals, fully revealed in Christ. Right? Na kung saan siya yung siya yung umako ng kaparusahan ng mga kasalanan na dapat para sa akin. Okay? Isa pa, by focusing on God's justice displayed, we are reminded of the high cost of upright righteousness and are motivated to live justly. Practicing sa pagsanay. Tinatananan po natin kung ano po ang totoo at tama, hindi lang sabihin we considering our thoughts and action align with God's moral law. Nakaalan lagi ang ating mga isipan at action sa batas ng Diyos. It means rejecting unjust, right? Attitudes such as selfishness, favoritism, or apathy toward the needs of others by prioritizing what's just in our thinking with glorify God. You glorify God. Ito po yan ang Diyos. Okay? Hindi naman po ng mga kapatid. Ikaw ay gagamitin ng Diyos as an agent sa kanyang justice sa lipunan. Hindi naman gagamitin apat, what is pure? Purity is not merely about morality, but also about being free from corruption. Hindi lamang yung sa morality, sa corruption. Right? Tama lang yung pinag-aaralan namin sa private class. Ang panalangin para sa mga mayor na sana hindi siya mag-sumang na. Panalangin ko, hindi ka napaulitin. At least may parating mo yung mensahe. Diba? Pero sa ating mga mananampalataya, that's why Paul encourages us as believers to pray what is holy and undefiled. Kaya katahanan po natin. Okay? Kaya sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 22, keep yourself pure. Okay? What is the personal reflection? Identify impure thoughts. Ang bagay na masama sa ating mga isipan. Hindi ka nice. Hindi, anong dapat namin gawin? Para hindi pumasok, hindi magbugad sa isipan po natin. Of course, nagagawin mo na. Palitan mo ng salita ng Diyos. Replace them with scripture. Okay? Kaya kung sakali man pumasok po yan, of course, hindi natin mapipigilan po yan. Tanungin mo, ito ba ay nakakalubod? Ito ba ay nakakalubod pa sa Diyos? Okay? The next is whatever is lovely. Ano daw yung kaibig-ibig? Okay? Sa atin, bilang mga ordinary tao, alam po natin ang mga lovely thoughts. Yung pag-iisip po natin, pag-inspirado ka sa pag-ibig. Alam mo yung utak mo, isip mo, laging pag-ibig. Lalo na kapag may ibig ka na. So, lovely thoughts lagi ang meron kang isipan. Okay? Of course, merong harmony at kapayapaan. Pero tandaan po natin, yung mga bagay po ito, kapag nasa atin po ito, bakit nasa atin po ito, at pumasok sa isipan po natin. Dapat, ito ang dapat manaig sa isipan po natin. Right? Hindi yung pabagsakin mo ang isang tao. Dapat yun managana sa ating isipan. Not
not tear down. Okay? Kaya sabi po ng Romans chapter 12 verse 10, be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Okay? Again, this personal reflection, does this talk encourage love or promote discord? Whatever is commendable. Ano ang commendable? Yung kapuri-puri. Ano ang kapuri-puri? Commendable thoughts are those that align with good reputation. Commendable thoughts. Yung kapuri-puri daw ay nakalinyag sa mga merong magandang reputasyon. Okay? Anong mga nakapalog po doon? Ano mo makikita na merong good reputation ng isang tao o isang Kristiyano? Ang kanyang pananalita. Merong tamang judgment. There is a fair speaking. Malinaw ang kanyang sinasabi. Pantay. Okay? Umiiwas po siya sa marites. He avoid gossip. Di ba? Yan yung mga commendable. Okay? Umiiwas po siya na masira ang kapwa niya tao, lalo na ang kapwa niya mananampalataya. Dahil ang taong ito, meron siyang tamang at mabuting reputasyon, kaya mas pinalagaan niya kanyang pangalan kaysa kayamanan. Pero hindi, pinagpapalit ang kayamanan kaysa dignidad. Right? Yan na yung totoo. Yan gaganap sa atin. Never mind your dignity. Basta meron kang rights na magiging marami kang kaibigan. Kaya isipin po natin mga kapatid, consider po natin ating mga isipan. Diba, ay magbibigay ng pagkulian sa Diyos o magbibigay ito ng kahihiyan kapag ito ay ating the next is whatever excellent. Ang daw yung mahusay. Okay, when Paul urged yung kanyang inahamon ang mga mananampalataya na isipin kung ano ang nararapat. Whatever is excellent. Sabi ko ng verse 8 na ibig lang sabihin sa mga Kristiyano, mag-focus kayo sa inyong mga moralidad at sa mga spiritual na bagay. Those spiritual virtue. Okay? Na kung saan nakatuon at nagre-reflect those high standards of good godliness. Ito yung dapat natin. Okay? So para maintindihan po natin, anong ibig sabihin po nito, excellent po nito. It refers to moral excellence or virtue. That is praiseworthy and reflects the character of God. Nandun at nakikita ang karakter ng Diyos sa mga Christian. Why? Because this is the higher standard na dapat natin. Okay, wala. Magkakaroon ng medyo repeat. Ito sabihin, pag wala sa iyo yan, magkakaroon ng ituwaan sa aalim sa iyo, sa pamilya, sa simbahan. Kasi makikita nila yung parang bilang sa mga Kristo. Okay? So ito ay panawagan para natin ninangin kung ano ang katotohanan, kung ano ang mahusay, kung ano ang nararapat. Okay? Na ibig na sabihin, bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, we have to avoid those corrupt at walang kwenta na bagay. Kasi sa iyo, yung mga bagay na pilit na ito po ako natin bilang mga Kristiyano. Kasi dito mag-reflect yung karakter ng Diyos.
Kaya nga panawagan ko ito, mga kapatid, to all people, to all Christian, na mag-reflect ang glory sa ating isipan, sa ating salita, at sa ating mga gawa, ang glory ng Diyos. Okay? So, anong gagawin po natin? Pag-inisip po natin, kung ano po yung mga excellent mga bagay. Hindi naman natin kasi maiwasan po yun. Sometimes, sumasarap sa mga isipan natin. Pero, if we think yung mga bagay po, ano mga requirements nito, o ano yung mga dapat po natin gawin. Tandaan po natin, ang Sunday po lang po ito madalas ay tinutokso po natin para yung isipan po natin ay magkaroon ng mga bagay kung saan ano ang iniisip ng Sunday. Kasi gusto ng away, ito ang iniisipin para magkaroon ng away sa loob ng simbahan. Karoon ng division sa loob ng simbahan. Kung ayun na nangyayari. Wala sa kanila yung characteristic na kita dito. Kasi ito yung mag-i-event ng away sa loob ng simbahan. Pero na pagka nawala na ang paggalak at bigay ng ngalan sa Diyos, it promotes spiritual patterns. Okay? Why Paul wants us to meditate this characteristic. Okay? Kasi ito makikita, mag-reflect ang gawa ko ng Diyos. Alam po natin, mga kapatid, ang Philippians chapter 4 verse 8, ito ay nagsisilbi as a filter. Okay? Ito ang pansala sa ating mga isipan at nagbibigay para ma-evaluate po natin ating mga isipan. Kaya balikan po natin ang Philippians chapter 4 verse 8. Okay? Bakit? Sasalayin ang isipan mo. Yan ba ay pure? Yan ba ay admirable? Yan ba ay good? Kasi sa isang Kristiyano, kung ano ang pinapasok sa isipan po niya, kung ano ang pinapasok mo sa isipan mo behind the scripture, yan ang magbuhubog sa iyo. Kung ano yung gagawin mo, kung ano yung action mo. Subukan mo kumain ang salita ng Diyos sa isipan. Hindi mo ito kaya ang pagninilay, okay, sa mga bagay nito ay magbibigay po sa iyo ng buhay saan meron kang bilang sa Kristiyano. Magkakaroon ka ng mapapa sa iyo ang Christ-likeness. Kaya nga ang panawagan po ni Peter para sa mga mananampalataya, make every effort. Gawin mo ang lahat ng pagkakataon para yung pananampalataya mo ay mapasama ng isang virtue. Virtue with hands. Okay? Dahil siyempre, ang magiging nais po natin, magiging kamukha ay si Kristo dahil siya yung the ultimate standard of excellence. Diba? Kanyang buhay ay magbibigay po sa atin ng moral virtue. Pag pinag-aralan mo si Christ, mapupulot mo lahat ng mga bagay ko nito. Magkakaroon ka ng perfect teachings. Okay? Matutunan mo na magkaroon ng wholehearted commitment sa lahat ng ito. Tumutulad sa mga pagkakulit ng Kristo. Bakit? Kasi ito yung kalooban ko ng ating para sa mga Kristo. Habang patuloy po natin itinatama as we fix our minds, okay, sa Kanya, of course, yung mga bagay na natutunan po natin sa Kanya, ito yung bibigay po sa atin para mag-transform
And this likeness, hindi po pwede magiging kamukha ng Kristo without this. Ayan, automatic. Huwag natin paniwalaan yung mga sinasabi ng modernong Kristiyano. Merong nagsisita. Merong blueprint. Ito, mga Kristiyano, gamitin. Hindi yan automatic na nasa sa inyo naman. So, think about these things. Okay? Isipin daw natin mga bagay po nito dahil po ay maglilipika sa kabanalan ng Diyos. Hindi lang ito yung spiritual. Thus, whatever is worthy of praise, ano ang karapat dapat purihin. Okay? Sinama po ni po ito. It includes this character. Okay? Isa sa exhortation po niya sa mga taga-Philippians by urging them. Ibig sabihin, urgent po ito. Okay? Na isipin nila kung ano yung karapat dapat purihin. Ito yung pinali na pinag-point ni Paul para sa atin, sa isipan po natin. Kasi ito po ay magbibigay ng lugod sa ating Diyos at magbibigay po sa atin ng inspiration para lalo pa natin i-worship po ang Diyos. Bakit? Kasi ito ang magbibigay sa atin ng encouragement para mapuno ang ating isipan at magbibigay po ito lalo ng pagpapasalamat sa Diyos. It will give us gratitude. Lalo natin pasalamatan ang Diyos. Hindi naman pag ito ay nagtataas kay Kristo at magiging patutuo ka ng kapangyarihan ng Diyos. You will be the testimony of the greatness of God. Imagine that. Ang ating kahalagang gagawin po tayo bilang example, bilang good testimony para makita lang nila ang kabanalan at kapangyarihan ko ng Diyos. Focusing on what is worthy of praise shapes our attitudes. Humuhubog ng iyong attitude and affections. Okay? Tumutumbok po ito sa ating mga isipan na kung saan nagpo-promote po ito ng gratitude, pagpapasalamat, pagpapakumbaba, at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Will give all the glory to God. Okay? Isipin po natin, kapag ang isipan mo ay napuno ng kabutihan at sovereignty ng Diyos, ano magiging response po natin? Bilang mga mananampalataya, aapaw po yan ng pasasalamat. Aapaw po yan ng pagpuri sa Diyos. Maligtas ka na nga lang, walang pakit ang pagpapasalamat eh. Diba? Hindi tayo matapos sa ating panalangin, hindi tayo nagpapasalamat dahil tayo ay maligtas ng Diyos. Kaya kapag napuno po yan, ayan ang magiging response po yan. Hindi lamang yan mga kapatid. Pati ang puso po natin nagagwadya sa mga bagay ng ating will encourage our heart to do negative. Hindi ka magpupunin. Ang Kristiyano hindi magpupunin. Kasi maraming Kristiyano nagpupunin. Walang Kristiyano nag-despair pag yan ay lumasok lang sa isipan. Hindi ba
ang perspective mo sa buhay. Lagi ka na nakatuon sa pag-asa at paniniwala sa Diyos. Tandaan po natin, meditating on praiseworthy things also strengthens our testimony. Nagpapatibay daw ito ng ating mga pagtuturo. Bakit? When we reflect on God's goodness sa ating mga buhay, ibig lang sabihin na mumuhay ka, dala-dala mo at ipinapakita mo yung habag at biyaya ng Diyos. You are living na dala-dala mo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. So anong mangyayari? Ikaw ang kasangkapan para ang mga taong ito ay lumapit din sila sa Diyos. Ay, ikaw yung dahilan kung bakit nandito. Dati naman para kung makita mo. Ba't ano na tayo mo? Ba't nandito ka? Kasi ikaw, nakita ko yung buhay. Ikaw yung magiging larawan para yung iba naman ay maakay mo. Di ba? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine. Ang ningning, dapat ang liwanag mo sa iba para sila naman ay makita nila yung gawa mong mabuti. At pag nakita nila, ay, Christian yun. That's why gumagawa siya ng mabuti. Pupurihin mo na ng Diyos, ikaw ang dahilan para makakilala sila sa Diyos. Tandaan po natin, ang buhay na nakapokus sa what is worthy of praise becomes a beacon. Ikaw daw ang magiging dahilan para yung iba naman ay makabalik, makapunta sa Diyos. Right? By thinking of whatever is worthy of praise, we elevate our minds. Pinapatas natin ang minds. Okay? At ito ang bibigay ng dahilan para ang puso ko natin ay laging nakatulong sa Diyos para sa Kanyang kapurihan. Mga kapatid, sa lahat, ito ang magbibigay at magpapalalim ng iyong relasyon. Makikita mo lang yung impact sa iba. Makikita nila yung as a witness. Okay? Makikita nila ang taong hindi naman ito whatever. Pero nakikita nila yung galak na mayroon ka. At makikita po nila yung pagdaloy na biyaya o lamang. Andaan po natin mga kapatid. To hold, to commit to Christ like verse 9. Sabi ko dito, the things which we learn and receive and heard, simply practice these things. Ano kaya ang pakinabang meron po dito? Alam niyo si Paul, meron siyang integrity na sabihin ko. Meron siyang integridad para sabihin ko ito at sabihin sa kanila, ipresenta kanilang sarili bilang huwaran ng mga bagay ito sa lahat ng mga Kristiyano sa simbahan ng Pilipinas. Kaya nasabi niya, follow me. Sundin niyo ako. Okay? Paano niya sa iyo follow Jesus? At meron pangako ng God is will be with you. Okay? Ginawa po ito ng mga Pilipinas as Paul instructed them. Hindi lang sila ay nagkaroon ng kapayapaan. Okay? Meron silang kapayapaan. Magkaiba kasi yun. Peace of God and God of peace. Magkaiba po yun. No? Kaya dalawang mukha ang kanilang nakamutan. Kanya ibig lang sabihin, nasa kanila ang kapayapaan ng Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ay nasa kanila din. Go. Mga kapatid, tandaan po namin,
Kaya sa pagkakataon po ito, alam po natin ito, na may mga bagay na you are anxious thoughts, past, or anything na merong takot. Masa ka sa Panginoon kung laging natakot. Okay? Replace your simple thoughts that are not honorable with honorable thoughts of repentance and love for Christ. Replace your selfish thoughts with the righteous thoughts of doing the right thing. Replace your impure thoughts with the things of this world with pure thoughts of love and respect. Replace your bitterness, slander with lovely, edifying words of encouragement. Replace any thought that is not moral pure with the pure words of Scripture. Replace your grumblings and complaints with praise. While thinking of these things and put them into practice, because the God of peace has promised to be with you. Sana ito ang magbigay sa ating still sa ating mga puso para gawin natin po ito. Tandaan po natin, mga kapatid, when you do these things, God makes you promise. Ano po ang Diyos? Okay. Pag titignan po natin, sa first glance, ay parang pangako ng Diyos na ito ay nasa akin. Pero tandaan po natin, He will give you His peace. And verse 9, makikita po natin ang pangako ng Diyos na hindi lamang kapayapaan. Hindi the God is will give you. Hindi lamang yung kapayapaan yung pinangako sa iyo. Kapayapaan, hindi mo rin ka ng kapayapaan. Pero yung kapayapaan, yung Diyos ng kapayapaan ay nasa iyo. Mas mabigat po yun. Okay? Ibig sabihin, itong dalawang statement ko ito, similar, but not identical. The promise in verse 9 includes peace, but the focus of the promise is God Himself. Wow! Okay? So it means God will give you peace, that He will be with you as you put these things into practice. Yung kapayapaan naman, sa atin ito naman. Pero kapag ginagawa lang ito at pina-access po natin, nakapasa. Now, tandaan po natin, kapag ito po ay ginawa po natin, we put into practice, ay nagdi-demonstrate po ito ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, ito nagka-Christian. Right? That reflects your faith and trust sa ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin, you will never have a joyful, enduring faith if you surrender the fight back. Kaya po natin labanan ng buruas. No? Binigay po yung blueprint. Okay? Kaya nga kapag ginalaw po natin na ang kaaway ay tostan po sa isip mo, anong magiging po natin ito? You will be miserable. Very simple. Protect and fruitful in your service of Jesus. Tandaan po natin, you cannot control the birds flying over your head. You can control those that want to land in your head. And you take your thoughts captive. Place your trust in Jesus. Live for Him. God is will give you. What's the practical application? Ano ang application po nito sa atin? Ano ang practical application po nito? Ibig sabihin, guard your thoughts diligently. Okay, tandaan po natin, guardian po natin ang ating mga isipan. Okay? Replace negative thoughts with godly thoughts. Eh, simple lang, no? Simple lang ang
ang panlaban. Right? Pangatlo, practice what you learn. Kasi sa lahat ay practice daw natin yung mga natutunan natin. That's why Paul urged, nakikiusap si Paul na hindi lamang ito isipin, mga bagay pang ito. Hindi lang nilagay natin sa mga isipan natin, kundi ito po ay gawin po natin. We have to put them into practice. Na ibig lang sabihin, alam po natin, this godly thoughts ay siyang mag-influence. Siyang magiging mag-influence po sa ating mga gawa, sa ating mga decision, interaction with others. Reflect on the truth that Jesus, in His perfect obedience and sacrificial love, accomplished what no one else could, our redemption. This is the ultimate reason to praise as it reveals the depth of God's love and triumph. Pray po kami sa kanyang ang Diyos sa karagdagang kaalaman ng ganito ninyong inambag po sa amin. Ito po ay ilong mga anak mananampalataya. Sometimes, hindi po kami nakakasunod ng mga pagkukunin ng isang doon ay ibigay po sa amin isang blueprint na aming lakaran. Nasa amin na po ito. Ito po ay aming gagawin. Ito po ay kuman dapat namin sagutin o sundin po Diyos. Kaya nasa Diyos sa patuloy na pag-ubugin po sa amin sa pamamagitan po ng mga kasangkapan ng biyaya na siyang dapat po namin gawin para sa aming mga buhay. Hindi po mahirap, wala po kami diligent na gawin. Hindi po ito magic na bigla na lang sa amin. Hindi meron kami akibat na responsibility para sa amin. Diyos, tulungan po kami. Hindi po aming ma-practice. May sagaw. Sapagkat di po na masalalay ang iyong glory sa amin. Dito na kasalalay ang paglago ng bahagi. Dito na kasalalay sa aming panawagan mo para sa mga asin at sa amin. Kayo ang nagliligtas, of course, may responsibility. Dahil po na ang lahat ng mga pagpunto ay makasama. Ang salamat sa biyaya ng mga panggilahin sa Panginoon.